Ito ang Dingalan. Isang sikat na pasyalan sa Aurora dahil sa magandang tanawin ng kabundukan ng Sierra Madre. Ayun o, ganda. At may napakagandang view ng karagatang Pasipiko. At ito naman ang Gabaldon. Ganda talaga. Isang bayan sa Nueva Ecija kung saan matatanaw natin ang magandang hulma ng mga kabundukan ng Sierra Madre na nakapaligid sa atin. Ganda o, pati dun o. Medyo brownish nga lang, no? Samahan nyo kami kasama ang aking kapatid na unang beses maglo-long ride. Basta sunod ka lang sa likod na. Kasama na rin ang aming mga back ride. At mag-enjoy sa paglalakbay gamit ang motor. Birit! Alright, good afternoon sa inyo. Tanghali na yung rides natin. By the way, maglo-long ride nga pala tayo papunta sa Gabaldon at dediretsuhin na natin siya papunta sa Dingalan, Aurora. Actually, pangatlong punta na nga po pala natin doon. Yung una ay marami tayong kasama. So ito po yung video na yon, papakita ko sa screen. At yung pangalawang beses ay yung gamit natin si Pindot or yung Click 160 natin. At sa pagkakataon pong ito ay first time po natin makakasamang mag long ride ang version 3 ng kapatid ko, which is nandito sa likuran po natin. Pagas muna tayo nyan. Mamaya pakita ko po sila sa inyo. Nasa likuran natin yung version 3 at dahil inaalalayan natin siya, sila yung nasa likod tapos tayo yung lead. Pero mamaya kapag diretso na rin kalsada ay paunahin po natin sila. By the way, yung angkas po ng kapatid ko na naka version 3 is yung nanay natin. Dahil Mother's Day din po pala ngayon, titreat po natin siya or ipapasyal po natin siya. At sa pagkakataong pong ito ay sa pamamagitan ng long ride. So yung nanay ko kasi ay matagal nang gustong sumama sa mga long ride natin. At wala lang tayong pagkakataon dahil minsan yung mga tropa yung kasama natin at minsan si OBR. So ngayon dahil yung kapatid ko ay kumpleto na sa papel, sa dokumento, also may temporary plate na rin po siya, ayun siya oh, ay makakasama na rin po siya sa long ride. Actually unang long ride po niya ito na talagang long ride kasi yung motor niya is ginagamit niya lang po sa pagpasok sa eskwela or ginagamit niya sa pang service at kabilang city lang po yung layo or agwat ng binabiyahe niya. So ngayon pa lang yung unang long ride niya na malayuan. Sa pagkakataong pong ito ay sasanayin po natin siya na ma-test or mas makilala pa yung kanyang motor sa pamagitan ng speed, sa pag-overtake, sa mga iba't ibang klase ng kalsada. Ayan, ngayon nasa 60 lang yung takbuhan natin pero medyo naiiwan pa siya. Sa long ride kasi dahil medyo mahaba nga yung kalsadang tatahakin natin or mahaba yung biyahe, hanggat maaari kung maluwag yung kalsada, hanggat maaari lang naman kung kaya ay medyo tatakbo tayo ng mga 70-80 sabihin na natin para safe naman. Pero kapag group ride ng mga tropa, yung mga biyasa na, yung mga sanay na talaga, 90, 100, waswasan na kasi medyo sanay na rin kami. Pero may pag-iingat naman. Pero dito sa case ng kapatid ko, 60 to 70 kph siguro para masanay siya. Ngayon medyo naiiwan siya eh. Bayanan lang natin siya. Medyo naiiwan pa. By the way, yung pagre-reading ginawa po natin dito ay una, change oil po natin yung motor ng kapatid ko. Dahil last change oil po niya ay 3.5 at ngayon umabot na siya sa 5,000. So sabi ko bago natin to long ride, change oil natin. So kung kaya naman kanina lang, change oil po natin siya at yung gamit natin is yung Shell long ride, which is ito po nandito sa video na ito. Tapos dito naman po kay Scarlett, dahil recently lang tayo nag change oil ay hindi muna natin siya kinailangang i-change oil. Kumbaga medyo fresh pa yung oil niya dito sa kanyang engine. Nasa 100 kilometers pa lang yung natatakbo ng bagong oil na nilagay natin sa kanya. At ito yung video na yon, bali semi-synthetic oil yung nilagay natin pero Shell pa rin naman. At base sa paggamit natin ngayon is napaka-smooth naman niya. Kumbaga halos same lang yung pakiramdam natin sa mga unang Shell na ginamit natin dito sa semi-synthetic. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo eh, na basta Shell kahit semi-synthetic siya, parang fully synthetic na rin siya dahil sobrang quality.
kamustahin lang natin siya kasi naiwan siya sa 60 kph eh. Medyo naano ka sa bilis o kaya mo pang mag 60? Kaya pa? Basta sunod ka lang sa likod na. Ayan. Para 3 hours makuha natin. So yan, inantabayanan lang natin siya, tapos sinabihan kung okay lang sa kanya yung takbuhan natin at kung kaya niyang bilisan. Kung kaya lang naman, pero antabayanan natin siya. Nandito na po pala tayo sa arko ng Nueva Ecija. Nag-start po tayo sa Arayat, Pampanga. Ayan, ganda ng ano nila, arko. Gas station. Sige, gas station. Pagas tayo dahil 1 bar na lang din pala tayo. Full tank regular. Pinafull tank mo na sa'yo. So yun po pala si nanay natin. Nilagyan ko rin po sila ng intercom. So kung kaya naman naririnig po nila yung isa't isa. Also kami ni OBR. So yan, ayun pala yung setup ng nanay ko at saka ng kapatid ko. Naka intercom, naka helmet parehas, naka jacket at naka sapatos. So para hindi masyadong mainitan. So yan, time check 11:45 na. At dahil hindi pa kami nagla-lunch, punta kami or daan lang kami dito sa Jollibee Cabiao para mag lunch kasi mahirap mag rides ng walang laman yung tiyan natin. Sobrang daming tao dahil naabutan na rin po tayo ng alas 12 or lunch time. At base sa Google Maps, 2 hours 6 minutes po yung biyahe natin kung hindi po tayo masyadong matatraffic. Dito tayo sa Malasakit Bypass Road. First time ko lang dumaan dito parang bagong gawang kalsada yata siya, no? Kala ko kanina expressway eh. So yun, bypass road. Doon tayo tinuro ng maps natin eh. So mas reliable siguro yung daan na to. Yan, medyo maluwag yung kalsada dito at napakaganda. Ganda pala dito eh, bypass road. Medyo maluwag. Yun, nakakasunod na sila. Medyo tinatantya ko pa kung kaya nilang makipagsabayan. Kung kaya nilang sumabay sa mga 60, 70. Ayun, sa 60 nakakasabay na. Tapos binibilisan ko ng konti. Kaya nang sumabay. Inaalalayan lang natin dahil first long ride niya. Ang iniisip lang kasi natin dito kung masyado tayong mabagal ay gagabihin tayo ng gusto. Baga dodoble yung oras na gugugulin natin sa pagdadrive. Yun, mukhang palabas na tayo ng bypass road. Ay hindi pa, parang dediretso pa to. May arko lang. Meron lang ditong stoplight pero orange lang siya, kung kaya naman alalay lang dito. Parang first stop first go nga siya. Pero may stoplight na orange, kumbaga alalay lang. Malasakit Bypass Road. Nung pumunta kami recently, di namin nadaanan tong kalsadang to. So okay pala dumaan dito, no? Ngayon lang natin na-discover to eh. Ngayon lang tayo tinuro ng maps dito eh. Ayun, mukhang ngayon pa lang tayo lalabas nitong bypass road. Haba rin niya. Maluwag yung kalsada at saka maganda yung daan. Walang mga baku-bako. Green light na, kami na. Ito may Jollibee, soy. Jollibee, Burger King, Jollibee na lang. Wala bang parking dito? Daming parking dun. Ayan, yan. Yan, dun. Ayun, pasok. Ayan, medyo maluwag-luwag na dito. Nandito na po tayo sa San Leonardo. Ayun, Nueva Ecija nga. San Leonardo, Nueva Ecija. Alright, nandito na tayo sa may bypass road. Feeling ko pag nandito na tayo, parang malapit na no? Pero malayo-layo pa yan. Siguro yung ambience mapipil na natin na papunta na tayo sa Gabaldon pag ganito. Dito sa part na to, medyo maluwag na. Kung kaya naman medyo smooth na yung takbo natin ito. Patid natin nakakasunod naman kahit medyo nagse-70 na tayo. So unfortunately, may road close ulit doon. Sa pagkakataong to, nilihis po tayo dito sa rough road. So kailangan talaga natin dumaan dito kasi wala namang ibang alternative way kundi dito. May ginagawang kalsada or tulay yata. So nasa 1 kilometro daw base sa maps yung tatahakin natin na to. Hindi ko expect na magra-rough road tayo. Buti na lang nagpalit tayo ng gulong. By the way, bago tayo umalis, pinapalit ko yung gulong nito dahil nung nag-aurora tayo, parang yun na yung sagad ng treadwear indicator niya. Umabot na siya sa pinakahangganan ng TWI or yung treadwear indicator. Parang ano na siya, pakalbo na. So kanina lang, buti nagpalit tayo. Inilagay natin Vistar pala, no? Ito yung video na yon.
lalagay ko na lang sa bukod na video. Medyo nayugyug na ako ah. Ayan, palabas na tayo. Minto lang kami dito sa may tindahan kasi yung OBR ko, nainitan nyo pa, napapaso yung paa niya. So yan, bili lang siya medyas para maibsan yung init. Kasi pag may nakalitaw na balat sa araw, napapaso talaga. Buti na lang tayo, wala naman. Si OBR kasi natin, nakachinelas lang tapos litaw po yung tuhod niya. Yun, Gina ulit! Ay, kainit ng biyahe natin. Next time siguro maaga na tayo. Medyo nagre-reklamo din si OBR natin eh. Mainit daw, sobrang init, nakakapaso. Para tayong pinipirito. So, nandito na tayo sa Palayan City. Welcome, Palayan City. So, konti pa, bago tayo mapunta sa mga bundok-bundok. 55 minutes pa, bago tayo makarating sa Gabaldon. Tapos siguro tansya ko mga another 30 to 45 minutes para makakyat sa Dingalan, Aurora. So usually pag naggagabaldon yung mga namamasyal or nagra-rides, diretso na ng Dingalan yan kasi konti na lang. Makakapunta na ng Dingalan kasi isang way lang yan. Kumbaga side trip na rin siya, no? Para masulit mo talaga yung rides. After bundok, dagat na view. Napakagandang dagat na view niyan. Kumbaga Batanes of the East, ika nga nila. Yung unang dalawang punta ko doon, wala pa tayong drone, no? Kung kaya naman wala tayong aerial view doon sa dagat. Tsaka doon sa vicinity nung Dingalan. Eh ngayon may drone na tayo, makapagpalipad tayo, makikita natin yung mas magandang view sa taas. Mas malawak kasi yung kita ng drone kaysa sa atin. Do tayo, makikita na rin natin yung magandang view ng dagat. Ayun na yung mga bundok ko, nakikita na natin yung mga hulma nila. Papunta na tayo sa Gabaldon. Tsaka unti-unti tumataas na rin yung kalsada, medyo pataas na rin, tsaka paliko. Ayan, dito rin maahasa yung kapatid ko sa pagmamaneo sa mga kurba-kurba or bitukang kalsada. Yun banking So sinabihan ko rin yung kapatid ko kapag nandun na tayo sa may bandang bundok, which is eto na yon, marami ng paliko-liko at mas okay na pag may mga banking na ganyan, isama ng konti yung katawan para masanay siya. Hindi kasi pwede na straight body lang siya habang paliko. Di bali na lang kung sobrang bagal niya talaga. Pero kung yung mga takbuhan kasi mga 50-60 or kahit 70, kailangang igilid ng konti or ilin yung katawan para makapag-maneuver ng maayos. Tsaka hindi masyadong mabawasan yung speed natin. Minsan kasi pag nagalangan tayo, talagang babawasan natin yung speed natin. Kung kaya naman medyo mapapatagal yung biyahe natin. Ayun na, laki na signage, Palayan City. Nalubat na yung cellphone ko, palitan na natin. Ang laki nito, NPG Onion Cold Storage. Mga sibuyas. Ayun na yung mga bundok, papalapit na tayo sa mga bundok. Ito na yung simula ng mga pasigsag-sigsag, tsaka paakyat baba. Medyo nabawasan na rin naman yung hapde ng init. Di tulad kaninang tanghaling tapat. Ngayon 2:33 na, alas 2:30. Do may init pa rin pero hindi na ganun kasakit. Liliko tayo dito. Ayan, di tayo dediretso. Yun ang sabi ni Maps. Ito, mga malamang sa malamang mga nag-rides to, pupunta ng Dingalan tsaka Gabaldon. Ayan na yung mga bundok. Ganda na, nakikita na natin. Sana makikita natin sila verde yung kulay, no? Kasi nung last nating punta kasama si Pindot or nung Click 160 yung gamit natin, medyo brownish sila. Pero nung unang punta natin, nung group ride, medyo verde. Mas maganda kasi tignan yung mga bundok kapag verde. Napakaganda tignan, napakaganda mag-picture-picture pag verde. Pag brown kasi parang patay yung bundok Hindi pa natin masyadong makikita ngayon, kulay blue pa yung kulay ng mga bundok Pag nalapitan natin yan, doon natin makikita yung totoong kulay nila. Medyo chill na yung takbo natin. Nagbagal tayo ng konti kasi nga liko-liko, nasa 40 to 50. At inaalalayan natin yung kapatid natin. Nakakasunod naman siya kahit medyo liko-liko na yung kalsada. Medyo madali pa to, no, compared sa pag malapit na tayo or nandun na tayo banda na sobrang sigsag at pataas. Ito dahan-dahan pa lang yung mga kurba Di pa nag-uumpisa.
Palayan City pa rin to, no? Nakikita ko yan, yung elementary school nila. Medyo malaki rin pala yung Palayan. Alright, nandito na tayo sa Laur. At yung bundok medyo lumalapit na, no? Medyo nakikita na natin yung kulay niya. Parang may mga sugat-sugat, no? Parang landslide ng konti. Ewan natin kung landslide yan. Pero parang may part na brownish na siya tayong nakikita. At may part na parang ano, balot siya ng puno, ganon. Sana kulay green yan mamaya. Ang ganda na, oh. Masarap na kahit mainit. Ayan yung mga pauwing na sasalubong natin, malamang sa malamang galing yan ng Dingalan, Gabaldon. Wala namang ibang pupuntahan yan dito kundi yun lang. Kumbaga sadyain talaga yung lugar na to, yung Dingalan at saka yung Gabaldon. Yun o, nakikita na natin yung bundok. Medyo brownish nga siya ngayon. Ano, parang nakakalbo ng konti. Siguro dahil na rin sa panahon, pero may mga part na berde siya yun, no? Sa taas puro puno. So kalating oras na lang nandun na tayo sa spot, doon sa may arko or doon sa pinaka signage talaga ng Gabaldon. Palibad din tayo ng drone doon para makita nyo yung vicinity ng bundok. Ito yung spot no, kung saan kami nag 7-Eleven. Nakikita ko na yung mga dati nating pinag-stop overan. Nagfa-flashback. Ito na, oh, malapit na talaga tayo sa bundok. Sheesh, kahit pangatlong beses ko na siya napuntahan, namamangha pa rin ako sa ganda nitong Gabaldon. Itong mga bulubundukin dito, para tayong niyayakap ng kabundukan Ito sa part na to, nararamdaman na natin yung hangin. Medyo lumalamig kahit paano yung pakiramdam natin, kahit na tirek pa yung araw. By the way, 2:53 na, mag-aalas 3 at 23 minutes na lang nandun na tayo sa landmark ng Gabaldon. Ayun, kitang kita na natin yung bundok, malapitan. Mas lalapit pa tayo dyan mamaya. Yun, ganda. So nandito na pala tayo sa may mga kubo-kubo sa Bato Ferry. Ayan, naalala ko pa kung paano inintroduce sa akin yung Bato Ferry na yan nung mga bata Huminto yung kapatid natin kasi sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Lakas ng hangin dito. Solid, grabe. Hindi na natin ramdam yung init. Daming naliligo, tas may mga kubo-kubo, ayan, nakahilera. Pwedeng rentahan yan, tapos maliligo dyan sa ilog na yan. Ayan, yung batong yon, yun yung Bato Ferry mismo. Lamig, sarap ng hangin. Ayun, daming naliligo doon. Ayan, dito sa kabila may mga naliligo din, ewan ko, nangingisda yun, naglalaba. Ayun, may mga nakapark pa lang sasakyan. So kung gusto natin magpark, ikot tayo doon sa dulo ng tulay, tapos ikot tayo dito. May parking dyan, medyo mainit nga lang, kailangan may cover siguro. Tapos sa yung motor ng kapatid ko, ito si Scarlett natin. So nakakasabay naman yung kapatid natin, kaya naman medyo smooth or sakto lang yung biyahe natin. Hindi tayo masyadong mabagal. Daming huminto dito, sarap ng hangin. Di lang tayo mapagpalipad ng drone kasi sobrang lakas pa. Baka doon na lang mismo sa signage tayo magpalipad. Masyadong malakas yung hangin baka matangay yung drone natin at masira. Ay, sarap. Kanina kasi nakakapasa yung init, ngayon ang hangin, sarap. Nakapagpahinga kahit papano. Medyo nauuhaw lang ako. Medyo nakakatakot lang magstay dito, kasi nung dumaan yung mga truck kanina, medyo umuga yung tulay. Parang lumilindol ganon. Nakakatakot magstay pag tuloy-tuloy yung mga truck. Ramdam namin na parang lumindol. Ayun, puntahan na natin yung signage or dun sa landmark ng Gabaldon. Ayun, napag picture na rin naman dito. Ang ganda, buti na may maintain nila yung mga kubo na yan, kasi parang kada balik namin dito maganda yung pagkakagawa parang hindi naluluma. Buti na lang medyo nakisama yung panahon, mahangin na, tas maulap. Though hindi natatakpan yung araw, pero may times na parang lumililim ganon. Kaya naman kahit papano may pahinga yung sikat ng araw. Kamukha ng kotse ko, GLS Mirage. Ganda. Ganda ng garnish na silver pala. Ayun, ganda. Buhay na buhay yung bundok. Sheesh.
Itong ilog na to, parang mababaw lang naman siya, no? Pero malinis. Ayan, nandito na tayo sa may arko ng Gabaldon. Sheesh, ang hangin, sarap ng hangin. Pagkakit namin dito, ngayon lang humangin eh. Ayan na, maligayang pagdating. Gabaldon, Nueva Ecija. Ayan o. Ito na yung signage ng Gabaldon. May agila. Ito tayo dito. Medyo hindi naman sobrang dami yung mga nagpapapicture ngayon dahil tanghali. Umaga, tas medyo hapon, ganun. Dun marami. Try natin magpalipad ng drone. Okay na tayo dito sa Gabaldon signage. Napag-picture na. Napagpalipad ako ng drone. Konti lang dahil masyadong mahangin. Hindi kinakaya ng drone natin yung hangin. Kahit yung isang kasama nating nagdo-drone, medyo malaki sa kanya. Hindi kinakaya yung hangin. So yun, let's G. Nakapag-picture na tayo. Tara na. 1, 2. Haba, 1, 2. Alright, let's G. Ganda talaga. Solid. Ayan, medyo green siya ngayon, no? Hindi siya yung parang halos brown katulad dati. Ganda, tas mahangin, maulap na, may lilim na. Sarap na lang akit natin yan. Dinggalan na tayo, guys. So, yun, mga 1 hour yung biyahe papunta doon. Paakyat ng bundok. So, dadaanan natin yung mga bundok na yan. Kaya patwistis, paakyat, paahon, pababa, paliko. Ganda ng bundok dito. Lapit lang, oh. Ganda. Solid. Last Friday night. Saan ba tayo dadaan? Kaliwa o kanan? Pwede ba dito? Diretso daw eh. Dito tayo kasi sasalubungin natin yung kabila. Ang ganda ng bundok. May mga part na inaayos pa sila na daan, no? Ayan, dito medyo kalbo siya, oh. Brownish eh. Sheesh, ang ganda dito. Ay, parang may landslide dun, oh. Landslide ba yun? Ang ganda. Solid. Ah, ayaw niya magpicture dito? Ang ganda, oh. Parang pwede dito magpicture. Napag-video na kayo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganda, oh. Pati dun, oh. Medyo brownish nga lang, no? Tapos may part na green. Yung dun, oh, yung hulma niya. Ganda. Parang chocolate hills din. Okay na? Sheesh, ganda. Tapos kita mo kung gaano kababa yung ulap dun, no? Alright. Ay, may nagpapastol pa, oh. Parang landslide talaga yung part na yun. Ay, no? Parang nabiak siya. Yan yung part sinasabi kong maganda na green siya. Kaso may part din talaga na brownish. Maganda green siya halos eh. Sheesh, ganda. Oh, papasukin na natin ang bundok. Ayan, sa part na to may tulay ulit. Tapos may mga kubo sa gilid-gilid. Ayan, oh, uso dito yung ganyan eh. Ayun, oh, ang ganda pa ng bundok doon. Palibot talaga eh. Paikot na yung bundok. Kahit saan ka tumingin may bundok na. Tapos uso dito yung mga bato. Ayun, ang dami nila benta bato. May malalaki, may maliliit. Ang design ng bahay, ganon. Naka-ano sila, naka-net sila ng pang-sibuyas. Dami kasing bato dito eh. Ayun, sumibak si puti. Si version 3. Naka-hazard pa siya. Nakakalimutan niya siguro patayin. In-install natin yung hazard sa kanya. Yung domino switch, kaya nagka-hazard siya. Ngayon, kapag gumigilid kami, ayan, nag-hazard. Ngayon, nakakalimutan niyang patayin. Yung setup nila, pares lang nakaputing helmet. Kakabili lang din ng helmet ng kapatid ko. Evo yung binili niya eh. Tapos itong luma niyang helmet, ayan, yan yung suot ng nanay ko. So yan, pinauna ko na siya para makita ko rin kung paano siya mag-drive. Also, yung bilis niya, matansya na rin. Siya nang bahala. Kung medyo bibilis siya, hahabulin na lang natin siya. Kung medyo magbagal siya, nasa kanya na yan. Kumbaga kung saan siya komportable ngayon. Ayan, may mga huli-huli pa.
Siguro di naman nanghuli yan. Parang ano lang, Comelec checkpoint no. Ayan, kumpleto naman tayo sa papeles pati yung kapatid ko may lisensya na. Kung kaya naman di kami nangangamba ngayon. Ganda na Sheesh. So nasa atin kasing Google Maps, pero diretso na lang din naman yung daan, kaya di na tayo maliligaw dyan. Encourage ko din siguro magka-top box siya para kung sakali mang may mga dala siya or mag-overnight, may mga damit na nadadalhin, malalagay niya doon. Ngayon kasi parang pasyal lang kami, day tour lang, di namin need mag-overnight, kaya di rin namin need ng sobrang daming gamit. Though may paglalagyan naman siya, first option yung dito sa gulay board niya or sa footboard, dahil maluwag naman dyan, malalagyan naman niya ng bag dyan yun nakakapag-overtake na rin siya, sumisibak na rin ng tricycle naiwan tayo. So yun yung sinasabi ko, medyo nasasanay na rin siya magtimpla ng bilis niya kung overtake ba, tsaka sa mga paliko kung magbibilis siya. Nayaan muna natin maggarap ngayon para ma-feel niya kung paano mag-rides, kasi once na sumusunod siya or nasa likod lang siya, parang di niya rin ma-feel yung rides Kasi once na nasa unahan ka, ikaw na yung magde-decide ng bilis mo, mas ma-feel mo or mas komportable ka sa takbo mo, sa bilis mo, sa speed mo, ganon. So berde yung bundok dito ayun hindi siya kalbo, punong-puno ng puno sa taas. Ganda. Kalating oras pa, 30 minutes bago makaakyat doon. Medyo di na namin talaga ramdam yung init kasi palubog na rin yung araw niyan. Anong oras na ba? Alas 4 na. Ayan, tulay ulit. Ganda dun Ganda siguro magka-rest house dyan sa bundok Sheesh. Barangay ano to? Sawmill. Barangay Sawmill. Ang galante naman ng niya, ng pangalan ng barangay. So yun, bumili na sibuyas si mama natin. Ayan, nilagay niya dito. Medyo mura daw doon. Ayan, 2 net yung binili niya. Gusto mo mauna o una na ako? Ay. Ito na yung mga twisties, mga pakyat-akyat, paahon, sabay liko. Nakakasunod pa naman yung kapatid natin. Ayan, masasanay din yan dahil first long ride din nga niya. Medyo mangangapa pa yan sa una, pero sa mga susunod masasanay din siya. Dati nakisama lang ako dun sa mga tropa ko, first long ride ko, medyo nangapa din ako hanggang sa natuto na ako dahil sa dami na rin namin na long ride. Ayun, nasanay din ako. Pero nung una medyo nahirapan din ako, lalo na yung mga ganitong liko. Hindi ko pa alam kung paano yung diskarte. May mga time na nag-overshoot pa nga ako. So yun, di ko pa kontrolado. Pero ngayon, makikita nyo naman, tayo na yung nagtuturo sa mga beginner o sa mga first timer na naglo-long ride, tulad ng kapatid natin. Sanayan lang din talaga yan. Kahit pa paano kaya ng V3 malakas naman talaga yung click Ayan, dahil susundan-sundan niya tayo, masasanay siya sa kung anong ginagawa natin, masusundan niya yung ginagawa natin. Thank you, come again. So palabas tayo ng baryo, ewan ko kung anong baryo yung nilabasan natin, kung yung Gabaldon ba. Ano, dito may mga buko-buko na. Dito kami naabutan ng ulan nun nung kasama ko si Pindot, or nung si Click 160 yung kasama natin. Naabutan kami ng ulan nun dito, naalala ko. Diba, nagpa-flashback. Ay! Yung mga dati naming rides. Nakakasabay naman yung version 3 na stock configuration. Stock yung CVT. Malakas naman yung stock configuration yan Naka-design naman for fuel efficiency. Pero pag sakaling bubuksan natin yung CVT niyan, palitan natin ng mga 13 grams para malakas yung arangkada. Kasi may angkas na yan, medyo hirap na yan sa mga paahon. So pinaka okay 13 grams. Mako-compromise lang ng konti yung gas efficiency or fuel consumption, pero okay lang yun. Mas magiging reliable naman siya sa mga long ride natin. Baga konting gastos lang naman yan, baga konting configuration lang naman para sa comfortability tsaka sa ginhawa natin sa pagmamaneho. May kapalit naman yung konting sentimo na inilaan natin para sa gasolina, para sa ganda ng arangkada. Nasaan siya? Yun, nasa likod naman natin, nakakasunod naman. Nakikita niya tayo sa harap, medyo bumebengking ng konti.
Di ko sure kung itatry niya or what. Ayan, nandito na tayo sa may Dinggalan yan, yung signage. Ayan, dito banda yun eh. Ayun, kabisado ko na, no? Pangatlong punta ko na kasi. Kaya alam ko na kung saan nakapwesto yung mga signage, kung malapit na ba. Ayan, dito na siya banda. Siguro, picturean lang natin. Picture lang tayo dito, mabilisan. Ayan, baka mamayang gabi, ano na eh, madilim. Kahit picture lang. Yan, iside mo ng konti. Ayan, 1, 2, 3. 2, 3. Eh di ba pasuyo? Let's go na. Aya. Op, ya. Pag-picture na tayo. So, yan. Wala lang masyadong tao dito sa Dinggalan signage. Dahil hapon na rin. Iya. So, akit na tayo ulit. It's 23 minutes na lang. Doon na tayo sa view deck sa taas. Medyo marami na tayong twisties ulit na kakaharapin dito. Naalala ko pa noon, may human drone pa eh nung nagpa-picture kami. First time namin dito sa Dinggalan. May human drone. Ewan ko lang ngayon kung sumasideline pa siya or may time lang na sumasideline siya. Kasi kami noon mga bandang umaga kami nakarating doon sa signage na yon. Kaya naman may mga nag-o-offer na picture-picture na ganyan. Opya, tagal na nito hindi pa naaayos ah. Parang nung unang punta namin, nandiyan na yung sira na yan. Ganda dun sa side oh. Hindi ko lang masyado mabalo yung leeg ko, pero ang ganda dun sa kabilang side. Ay, may pagkakataon naman tayo. Ayun oh, ganda. Ayan. Sheesh. Mamaya may pagkakataon naman tayo makikita yan eh. Kanina parusa yung biyahe, bandang tanghali ngayon. Sarap na. Kahit may araw pa, malamig yung ano, simoy ng hangin. Ay, sarap. Minsan may time talaga na pagsisiyan natin na ba't umalis tayo ng tanghali, ba't ganito, ganyan. Pero ayun, ngayon nalalasap natin, magandang hangin, magandang simoy. Parang nawala lahat ng pagod natin eh. Ako magmula nung umakyat kami dito sa may bandang bundok na, tas mahangin, nawala pagod ko eh. Parang nasulit naman natin lahat ng pagod na dinanas natin kanina, yung init. Ayun o, kikita na natin part ng dagat. Sheesh, yan na, nagsisimula na. Grabe, ayun na yung dagat oh. Ayun na yung dagat. Kita na natin yung mga bahay. Mataas na tayo. Hindi natin napansin kanina. Taas na pala natin no. Wow, ganda. Ayan, tarik pa yan. Sheesh. Yung sa kapatid ko, maintain naman yung mga preno niyan. Also, bago-bago pa yan halos. Kaya wala namang problema sa preno yan. So, di naman natin siya masyadong aalahanin sa overshoot. Sheesh, ganda oh. Ganda, taas na natin. Kahit pangatlong beses na natin, manghang-mangha pa rin ako. Ay, ang ganda dito oh, pwede mag-camping oh. For sale pala yung kotse na yun. Dinggalan National High School. Swabe lang ng free will natin oh. Sarap. Ano kaya yun dya? Ano kaya yun oh? Dito tayo kumain dya oh. Nandiyan pa kaya yung sticker ko? Ayun, nandun pa. Oo. Parang nakita ko. Oy, happy fiesta. Bien viaje. Nakikita ko dito sa Google Maps. Malapit na tayo sa dagat oh. Dadaanan natin gilid ng dagat. Kaso medyo nasa kapatagan pa tayo ngayon. Aakyat ulit tayo. Yun oh, bundok. Bundok na talaga. Papasukin natin ang bundok. May mga rough road lang talaga tayong kailangang daanan. Ayan, mga shortcut to eh. Ang lakas ng shock natin kapag may OBR eh. Pero ramdam mo yung bounce niya, yung parang tumatalbog talaga pag may angkas. Sheesh. Ayan, papasok tayo sa kagubatan. Shortcut, daming pasikot-sikot. Nakikita ko dito yung mga dadaanan natin, daming kurba-kurba pa oh. Pero mga 7 minutes na lang dito sabi sa maps. Depende na lang kung magbibilis kami doon sa mga kurba-kurba. Siyempre maglalay low tayo dyan. Pataas na. Uy, dahan sa mabasang kalsada. Ay, tarik. Kaya ba ng version 3? Ayun, nakakasunod siya. Tarik na rito.
You know, taas-taas na yan. Oh, oh, oy, taas. Birit. Birit lang. Birit lang. Oy, kaya ng version 3. Nakakasunod siya eh. Oh, di ba? Yakang yaka, 125 pa yan ha. Yakang yaka lang. Pato pa. Yeah. 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 Kaya, basic. Basic pa lang yan. Basic, nakakasunod naman yung kapatid natin. Expect ko may iwan siya sa ganito eh. May mga ano dito oh. Bako-bako. Ayun, nasa likod pa natin siya. Hanggang piga ng throttle. Yeah, ito ba. Taas nito. Boy. Taas nito. Yeah! 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 Taas! Oh, tarik na eh. Oh, kaya ng version 3, nakakawal. Kailangan ma-overtakean to. Wala tayong velo. Sa motor. Throttle tayo malala eh, pero ang baba ng natin, takbo. Tarik, yun yung pinamatarik ata eh. Ewan ko kung may mas matarik pa mamaya. Ito, mga pababa na to oh. Nag-ride sila kaso wala silang mga helmet. Dudek dati dito eh. Dito ko tinamnil yung 160 ko eh. Kaso madamo na. Oh, madamo na siya. Diretso na siguro grotto. Ganda. Taas niyan. Nakakasunod pa naman sila. Sheesh. Ganda na sa gilid niyan. Uy, ganda. Ganda oh. Ayun yung ano, tower. Nakita ko siya. Yung view deck tower. Maya na lang natin pagmasdan sa ano, sa grotto. Makikita naman natin, maganda naman yung view dun eh. Grabe, sarap ng rides. Grrr. Sheesh. Yan ang rides. Malapit na yata tayo sa ano. Ayun, 1 minute na lang. Nagrotto na tayo. Ayun, Dingalan Javier view deck. Ganda dun ah. Sa view deck na yun. Daanan natin mamaya. Ayun na yung grotto oh. Sa yung kapatid natin. Parking tayo dito ah. Hanap tayo magandang parking. Okay na siguro dito. Oh, di ba your destination? You're arriving at Dingalan Aurora Grotto. Humilera tayo sa mga Honda. ADB. Pasio. Click. You know, sheesh. Ganda. Asul na asul. Sulit yung pagod. Sulit yung pagod. Yung paakyat, di ka nahirapan. Wala pa yun. Wala pa yon? Sa inaakit na papuntang Baler. May mas mataas pa doon? Ah, ganon? Walang kwenta yung inaakit na. Ayun? Di pa yon? Wala pa yon? Walang kwenta yun. Ah, ganon? Naalangan lang ako doon sa karapan natin. Mabagal eh. Kaunti lang Di yung na- ano, di- yung oh. kolong kanina. Oo, di ko masagad eh. Wala sila. Ganda. Doon sa taas, makikita natin mas maganda yung view doon. Tsaka maganda mag-picture doon. May bayad lang, environmental. After po natin nag-register dito sa baba, diretso akit na po tayo. Taas niyan. Ayun no. Ayun, naalala ko noon, sumakit pa ako dito. Tuwing umakit ako dito. Dahil ang taas ng ano niya, riser. Medyo sakit sa paa. Ano kaya? Sakit sa paa no? Yung drone ko pala nakakalimutan ko. Pero mamaya, mapupunta naman to ng drone kasi pupunta tayo sa isang view deck yung nadaanan natin kanina. Pagod. Ano? Kaya ba? Kaya ba? Ayun, pag-akyat. Ito yung bubungad sa atin. Hiningal siya eh. Ayun, ganda. Lawak. Sheesh. Di ba? Konti na lang yung tao. Medyo pauwi na yung iba. Ganda. Di ba? Doon parang may camping site doon, no? No? Pero malayo-layo pa yan. Ganda dito na. Taas. Tapos doon, pwede pa tayo umikot doon. May ano doon. Nandun pa ba yung bangka? Ayun sa likod ng grotto. Picture daw sila.
Sheesh. Ito yung 360 view dito. Ganda. Dagat na, no? Pacific Ocean. Batanes of the East. Ito yung grotto. Taas niyan. Ewan ko kung ilang metro. Pero palagay ko mga 5 palapag na building yung taas. Taas, grabe oh. Ganda. Ayun yung lighthouse. Ganda. Di pa ako nakapunta dun eh. Sheesh, sarap ng hangin. Tapos yun yung bangka. Puntahan din natin. Grabe, ganda oh. Yung araw, dun siya lumulubog. Ayan, sayang di siya dito. Maganda dito sunrise. Kasi Sunrise. Ay, oo, dito yung sunrise, no? nasa Ayun. style. Nasa kabila kasing araw eh. Yun. Sambales maganda. Pero yun, sarap. Sarap pa rin pagmasdan. Ang ganda niyan. Hanggang kawalan. Dagat. Sheesh. Ang ganda. Sarap siguro pumunta dun, no? Dun sa ano? Lighthouse. Nakapunta na ba dun? Ang ganda dun, no? Solid kaso maglalakad ka yata eh. Ayun si nanay natin. Na-enjoy niya naman yung Mother's Day special ride, no? And first time niya rin mag-ride eh. Ayan. So yan, ito na yung bangka dito. Nakalutang siya, may poste. Tapos may hagdan dito. Get tayo. Tignan natin yung view sa taas. Ayan, may upuan rin pala siya. Tapos may off limits dito. Oh. Bawal ka pumunta dun sa dulo. Kasi baka mahulog ka nga. Yun oh. Taas. Sige, akit ka dito. Sige, ano? Sige, oh. Tapos picture dyan. Sige mo na kayo dito. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Ala, parang pumapatak na yung ulan ah. Sheesh. So yun lang muna, sana nag-enjoy kayo sa video po natin. Papunta sa Gabaldon at Dingalan kasama yung kapatid natin at nanay natin. Yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Dingalan, Gabaldon kasama ang version 3. Bye-bye! Higit na tayo dito, nilagay natin siya sa sulok. Last time kasi natanggal na wala.